Hi everyone! Welcome back again sa aking channel. So, this is Jelly Char. So, pag-usapan natin today yung marami kasing mga nagtatanong dun sa comment section ng aking YouTube channel na kung paano daw gamitin yung rejuvenating and kung ano yung step by step. Actually, kahit hindi ko na siya explain sa inyo, meron naman na talagang description kung paano siya gamitin. But, sobrang daming nagtatanong. So, kailangan ko silang sagutin. So, andito tayo ngayon sa labas. Makapansin nyo, medyo maingay. Ito, pasensyahan nyo na. Sobrang tuwa kasi ako doon sa aking nireviewing product na which is si Beauty Bold. And super duper ang daming nag-comments talaga. Marami din siyang views. Actually, naka 34k views tayo. And then, 1 year ago na yon yung aking video na yon. And hanggang ngayon, until now, marami pa rin nag-reviews dun sa product na yun. Marami pa rin nagko-comment. So, kaya, explain ko sa inyo kung paano ba gamitin ang rejuvenating. First nyong gagawin, alam naman natin na kapag rejuvenating is for exfoliating siya. So, nagbabalat talaga yung mga face, no? So, may makikita kang effect dun sa product na which is, mag-i-struggle ka. Medyo maingay. So, ayun na nga sabi ko kanina. Nilipat ko yung pero parang pag ganun tayo. Wait ako. Hanap tayo ng so, ayun na nga. May mga mararanasan kayo dong pag after 3 days, kasi may ibang mga product or may mga ibang rejuvenating na super duper half day. Within 3 days, makikita mo na siya yung effect ng product. And, ayun. So, masasabi ko lang is kapag ganun yung mga mangyayari or ganun yung magiging experience nyo, pwede naman kayong mag-stop for 1 day kung hindi talaga kaya, or kaya pwede nyong i-stop yung kung sino man yung nag-i-exfoliate. For example, yung night cream. So, hindi mo na ikaw gagamit ng night cream. So, kasi yung night cream kasi siya yung nagbababad sa face natin hanggang gabi, hanggang umaga. Gabi hanggang umaga. So, siya yung nagbababad, siya yung nag-i-exfoliate sa skin natin habang tulog tayo. So, ayan. So, may product din. Lately kasi gumamit ako ng Brilliant Skin Essentials. And, ayan. So, nag-review na rin tayo. So, nilipat ko ulit kayo. Ang ingay talaga dito kasi ang tawag dito, maraming mga dumadaan kasi sa kalsada tayo. So, ayan. So, ang sabi ko kanina is, meron ako lately nire-review yung product which is Brilliant Skin Essential. Iba naman yung procedure nun kung paano nyo siya gagamitin. Paggamit ng Brilliant Skin Essential is, yung toner kasi niya is, parang sa gabi mo lang siya gagamitin. Hindi siya ginagamit ng morning. Ginagamit lang siya for evening. So, yun yung nagkamali ako sa first day hanggang third day. Nagkamali ako na ang ginawa ko is twice akong gumagamit ng toner. So, ayun ang nangyari sa akin is nagkaroon ako mga redness dito ata. Dito, nagkaroon ako mga redness dito. So, ayun. So, kailangan talaga na kapag gagamit ka ng mga rejuvenating, basahin nyo po muna yung nakalagay sa likod ng box, yung packaging ng rejuvenating set. So, importante po talaga yon para malaman nyo kung paano siya gagamitin step by step. Marami kasing nag-comment doon sa Beauty Bold ko. So, mayroon ding nagtanong doon kung pwede ba daw gumamit ng 2 set. Para sa akin kasi is, ang exfoliating kasi is for 30 days lang talaga. So, kapag sinabing 30 days lang, 30 days stop na po. And, kung yung rejuvenating na yon ay meron siyang maintenance, pwede kayo, after nyo gumamit ng rejuvenating na yon, pwede kayong mag-stop ng 30 days, tapos lipat na kayo sa maintenance. For example, yung Beauty Bold, may maintenance nun. So, after 30 days of using Beauty Bold, pwede na kayong mag-maintenance. So, dapat ganun lang. Pero may mga iba naman na gumagamit ng rejuvenating is tuloy-tuloy nila. Pero para sa akin kasi parang nakakanipis kasi ng face yon. So, you should stop and kailangan mo rin alagaan yung face mo at the same time. Alam naman natin kapag exfoliating is talagang nagbabakbak yan, namamalat yan, tinatanggal niya lahat ng dead skin cells sa face natin, yung mga dark spot. I'm not sure kung nakakatanggal din silang ng melasma kasi wala naman akong melasma. And yung freckles na sinasabi nila, basta ang meron lang ako is yung parang milia. So kaya rin ako gumagamit ng rejuvenating kasi mas nagpo-focus kasi ako na sana ma-flatten nyo yung aking milia. Pero hindi siya talagang nakakatanggal kasi
until now, nandito pa rin yung milya ko. So, marami nagsasabi dun kung nagkaroon daw sila ng butlig. Sabi ko, baka na-misinterpret sila dun sa explanation ko kasi hindi nga ako masyadong magaling mag-explain. Hindi masyadong details yung aking pag-explain sa mga rejuvenating set. So, basta yun na yun. Kaya ako gumagamit ng ganun. At the same time, gusto ko rin na ma-exfoliate yung skin ko. Pero, hindi ko po, nag-stop po ako ng 30 days. And, pansin nyo naman, matagal akong nag-upload ng mga rejuvenating set kasi nga, ganun nga po yung ginagawa ko. Hindi ako nagko-continue. Pero may mga tao nga, sabi ko kanina, may mga tao, kino-continue nila sa paggamit ng rejuvenating. Which is, hindi maganda yun. Tapos meron ding nagtanong doon kung pwede ba daw gumamit ng ibang soap. So, nagtataka ako, bakit kayo bibili ng isang rejuvenating kung magagamit kayo ng ibang soap? So, hindi nyo naman makikita yung, kaya nga sila nakaset. Kasi nga, lahat doon, soap, toner, cream, sunscreen, dapat yun yung i-gamitin nyo kasi yun yung nakaset doon sa isang product. Huwag kayong gagamit ng ibang product na magkaiba doon sa ginagamit. Paano kung naggamit kayo ng allergic reaction? Hindi nyo alam kung sinong product doon kasi iba yung ginamit nyo. So, may mga nagsabi din tungkol doon sa iba pang rejuve na nagamit ko, yung mga mild set. So, yung mga mild set is micro-peeling effect lang siya, which is hindi siya sobrang namamalat. Unlike sa mga exfoliating na rejuvenating set, super duper mamalat po talaga. So, yung mga mild set naman, nire-recommend nga siya sa mga, like, for example, mga teenager, nasa mga 18 siguro, in above. I'm not sure, basta in above, 18 and above. Nire-recommend siya sa ganon, and, sabi nila kasi doon is parang super happy daw, ganyan-ganyan. Marami silang sinabi doon sa comment section. And para sa akin kasi, mismong ako yung gumamit ng product. And based on my experience sa mild set, hindi siya ganun ka sobrang happy. Okay? Tsaka, nagkaka-glass skin siya, pero nagbibigay siya ng glass skin effect dun sa skin mo, pero hindi kanya pinapahirapan. Unlike sa mga rejuvenating na napapahirapan ka talaga. So, masasabi ko doon is hindi po talaga siya nakakapag-exfoliate masyado at hindi kayo papahirapan ng mga mild set na yan kung gusto nyo gumamit yung mga ganun. So, ayun, meron ding nag-comment doon is about dun sa nagsugat daw ng sobra-sobra yung face niya. Ayun na nga, sabi ko sa inyo, pag mali po talaga yung paggamit ng rejuvenating set, ganun po talaga yung mangyayari sa skin natin. Tulad ko, yung sinabi ko nga kanina sa Brilliant Skin Essential, nagkamali ako. Ang ginawa ko is, yung toner niya is dapat pang gabi lang, pero ang ginawa ko is pang umaga tsaka pang gabi. So, yun yung nangyari sa akin. Nagkaroon ako ng redness dito. As in, super duper ang hapde. And, nawala din naman siya, mga ilang araw. Nawala din siya. So, dahil nga in-stop ko yung toner, dahil natakot na ako doon na baka lalo pa siyang lumala. So, pag may mga ganong cases na, kailangan i-stop nyo na yung product na ginagamit nyo. Kasi hindi natin alam kung ano yung dahilan nung pagkakaroon ng pamumula doon sa face. Diba? So, hindi rin natin alam kung dahil ba doon sa product na ginagamit natin or kaya nagkamali tayo ng paggamit ng product. So, lagi kong sasabihin sa inyo, dapat marunong kayo magbasa kung paano siya gamitin, lalo na dun sa description ng product. Kailangan alam nyo kung paano siya gawin, step by step. And, titignan natin palagi, para sa akin ako nga, nagkamali ako ng paggamit. Pero, at least kayo natututunan ko rin siya at the same time. Tapos, may nag-comment din, sabi niya is, ate, kung okay lang po daw na nangingitim yung face. So, wala naman sa lahat ng mga rejuvenating na nagamit ko, hindi naman po nangitim yung face ko. So, hindi ko siya masasabi kung dahil ba dun sa product na ginagamit nyo. Kasi, hindi ko naman nakikita kung ano yung ginagamit yung product. Pero, nag-comment siya dun sa aking in-upload na video. So, para sa akin, sa akin kasi, hindi ko talaga masishare sa inyo kung nangitim ba yung face ko. Kasi, wala naman akong ganong experience. Tapos may mga nagtanong din tungkol dun sa kung ilang days daw makikita yung results ng product. Sobrang ingay dito. Nasa labas kasi ako. Nasa gate. So, yun nga, sabi ko kanina, may nagtanong din doon na ilang days daw makikita yung results ng product. So, depende po yun sa mga product na gagamitin nila. Meron kasi na 3 days pa lang, nakikita mo na yung effect. Minsan din 2 days pa lang, nakikita mo na yung effect. Kasi itong Brilliant Skin Essential is nakita ko na 2 days pa lang, namalat na po yung face ko. Yes. And, ayun. So, depende po sa product na gagamitin nila. So, meron pang isa na nagtatanong tungkol kung
nakakatanggal ba daw yung mga rejuvenating ng melasma, freckles, and dark spots. I think nakakatanggal siya ng mga dark spots. But, hindi ko alam kung nakakatanggal siya ng mga melasma. Kasi iba kasi yung melasma tsaka yung parang freckles ba yun? May mga something na itim-itim dito sa face natin. So, yan guys, kung meron kayong ganyan, sa sobrang, sa sobrang babad nyo sa init, kailangan talaga, kahit hindi man kayo gumamit ng mga rejuvenating, kailangan umiwas kayo sa mga ganun. Kasi, ang init po kasi natin ngayon, hindi na tulad noon. Kasi ngayon, yung init ngayon, kapag nakadapo lang sa skin natin, super duper na half day na po talaga. So, ibang-iba talaga yung klima natin ngayon kesa noon. So, kailangan mag-ingat kayo, maglagay kayo ng sunscreen everyday. Kahit saan mo kayo pumunta, maglagay kayo ng sunscreen. Kasi napaka-importante po talaga yung sunscreen na may SPF. Yun yung magpo-protect dun sa skin natin para sa skin cancer. Ito yung mga sinasabi nilang dark spots, melasma. Ayan, ito. Mga ganyan. Yung mga ganyan. Kasi may mga nakikita din ako na super duper ang dami nilang itim. Itim talaga. As in, dito lang talaga sa area na yan. Feeling ko kasi parang na-over sila sa kakabilad sa araw. So, ingat-ingat po talaga. Kasi super duper nakakasunog po ng skin yung araw ngayon. Hindi na katulad dati na malamig lang yung klima natin, di ba? Parang hindi pa super duper ang init. Like sa probinsya, mga gumagamit ng rejuvenating. Ako, sinasabi ko sa inyo, mag-ingat kayo. Kasi super duper ang hirap po pag nagkaroon ng ganyan. Mahirap na siyang tanggalin. So, hindi ko rin sinasabi na pwede din kayo magtanong sa doctor nyo kung ano yung pwede nilang i-recommend sa inyo pag mga ganyang sitwasyon. So, ayun lang naman for today's video. And thank you so much for watching, guys. And kita-kits tayo sa aking next vlog. Sana nasagot ko yung lahat yung mga tanong nila dito sa ating vlog ngayon. Guys, super duper ang ingay! So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching!